sentimento ng mga netizen ngayon, kitang-kita natin kung papaano binaboy ng NBI at ni Matibag itong Senado. Wala bang gagawing hakbang sa inyong pagkakaalam ang SP, ang Senate President, dito? At kung wala man siya, meron ba kayong personal na gagawing hakbang para idemanda talaga at panagutin itong mga gangster na mga NBI na ito? Sa personal muna tayo because I cannot speak for the Senate President. Sa personal muna, it is more than likely na magsasampa kami ng kaso. Pero hindi ko pwede naman i-disclose just for purposes of legal strategy. Pero doon naman po kay Senate President Alan Cayetano, base lang po doon sa nakaraan niyang press con at yung parang outward niya na nagalit doon sa nangyari. And he categorically calls it an attack on the Senate. Parang imposible na hindi siya mag-take ng legal action. So I predict a legal action from the attorney, Alan Peter Cayetano. Attorney, sabi kasi ni Attorney Matibag, rumesponde lang daw sila sa request ng GSIS. So now, Nagtatanggal ng kandado para mabuksan at ikandado ulit, no? Ganun ba, di ba? ito bang makukonsider ba natin na premise na ng Senado? Kasi magdingding lang ang pagitan eh. Ako, the judge would probably look at the intent. No? The intent, hindi na yung mga spatial arrangement or whatever. They will look at the intent. Because hindi naman po simple trespassing ang ipapile mo dyan if ever eh. Diba? What was the attempt? At the very least, it was an attempt at either an unlawful arrest or baka nga terrorism pa yan eh. Hindi mo alam kung ano yung intent kasi eh. Masyadong malabo, no? So, we'll see. At saka kung kailangan ng proteksyon ng GSIS, di ba dapat pulis ang ni-request, hindi NBI? At kung sakasakaling lumabas ba si Bato, halimbawa lang, doon sa GSIS at pinigilan ng NBI, without proper authority, di ba pwede makonsider yung na kidnapping ang gagawin nila? Kidnapping, unlawful arrest, violation pa rin ng parliamentary immunity, napakadaming kaso eh. The point being na marami pong inconsistencies ang sinasabi ni Director Matibag. Nagbabangga-bangga na po ang sinasabi niya at ng palasyo. At it seems to me na obvious naman po sa lahat ng mga nag-iisip pa na yung mga statements niya ay puro cover up, no? He is making it up as he goes along. Pag merong nag-accuse sa kanya na parang ano kayo nun, sinusubukan niyo pumasok, hindi po, tinatanggal lang namin yung kandado para i-secure ulit. Laging ganun eh. Tapos, nung nangako siya kay Alan na magpapakita kami ng warrant, nasa kotse lang. Eh, nandun pa rin sila pagkatapos, di ba? Ibig sabihin, nilabag din nila yung supposed leader nila. So, madami pong hindi nagtutugma sa mga sinasabi niya. So, he cannot expect us to respect his next pronouncements. Actually, di talaga nagtutugma-tugma yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ni NBI Matibag, at ni Claire Castro. Now, ang balibalita po, yung nahuli daw ay driver. So, Oragon ba yun? Oragon? Oragon. In a lawyer's perspective, pwede ba magdala ng baril ang isang driver ng NBI? Tsaka huwag na natin pag-usapan kung driver siya. Volunteer daw eh. Again, another pronouncement by him. I don't even know where to begin, Master Judea, kasi dami, ano? Binigyan mo ng baril. Yung volunteer na hindi daw niya pinahawak lang daw, pinahawak. Hindi naman daw niya kontrolado yung hawak niyang baril. It is at least clear yung kanyang lack of a coherent story. No? So at least, at the very least, yung character niya pwede nating i-judge. At nagsalita na rin yung asawa ng driver na wala talagang baril yung asawa niya. Hindi daw talaga nakadala ng baril yun. So, ibig sabihin, nung nagkataon na nangyari yun, may nagbigay talaga ng baril kung sakaling totoo yun. Bawal yun, walang lisensya siya. Bawal yun. Hindi ka pwede magawa, wala ka lisensya. Hindi, meron daw pinagbitbit. Yun ang dahilan nila eh. Inutusan lang pagbitbit. Yung baril. Violation pa rin yun ng Illegal Firearms and Ammunition Act. Violation pa rin yun. Di ba may bagong license yung taga-bitbit? Kaya lang, attorney, isa sa mga lagi sinasabi na huli daw, kasi bumalik, kinuha yung bag. Yung tactical bag. Tactical bag. May balita, ewan ko kung totoo ito, i-confirm mo na lang, may mga ID daw doon sa bag. Totoo ba yun na may ID ng mga NBI doon sa bag? Hindi ko pa kasi nakikita, pero pareho lang siguro tayo na naririnig na balita. Pero bakit hindi natin pinupukusan, pagtuunan natin ng pansin, yung fact na pinaputok yung baril? Huwag muna natin pag-usapan kung sino siya o kung ano man. Basta the point is he was acting
Apparently, on the instructions of the NBI, he was with them. They do not deny his participation. They do not deny that he was accepting directions from them. So, in effect, siya at that time was acting under the control and supervision of the NBI. So, kung kanino man yung baril na yun, separate na kaso na yun. Ang nagpaputok ay isang tao na kontrolado nung NBI. Sagot nila yun. Pero sabi ng presidente, hindi daw ito gobyerno kung sino man daw yung nagpaputok dyan. Kung Senate side yan, government pa din yan. Kung NBI side, government pa din yan. So sino yung tinutukoy niya na hindi gobyerno? Baka ewan ko kung anong multo na po yung... Alam ko, Ghost NBI. Kasi uso Ghost ngayon, di ba? Ghost Flood Control. Ito, Ghost NBI. Ito po ang lahat po ng nababalitaan natin puro second-hand information. Let me give you first-hand. Kami po ay nakakulong dun sa kwarto ni Senator Bato kagabi. Hindi na namin alam ang gagawin, no? Nanggaling kami dun sa kwarto ni Alan Cayetano, sa second floor kasi yan. Nung dumating na si Secretary John Vic, nag-provide siya ng escort para makaapunta kami sa kanya-kanya kwarto kasi ang sisikip na dun sa mga kwarto, no? Nakapunta kami at tinulong kami, lockdown kami sa kwarto ni Top. Pagtingin namin, doon sa, may biranda yan kung nakapasok na sa Senate, no? May mga nakita kaming tao doon na nagpapasok-pasok pa rin doon sa GSIS. Binidyohan namin ni Atty. Torion. Flashlight. Oo, may flashlight. Apparently, still trying to find ways in or something. May NBI. Tinawag kaming sinungaling ng mga kung sino-sinong media. They denied it at first, tapos sasabihin na nila na totoo, pero puro ganon, di ba? First-hand information na namin Dininay nila yun. Sabi nila, walang Dininay NBI, nila. nandito kami sa fellowship. If you notice, i-attempt muna nila na i-debunk eh. Pero pag sila ay napahiya na, pepektosan nila ng konti, pero sila pa rin yung panalo. Pero ito, may first-hand information na ako. Ako mismo nakakita, kitang-kita ko po with my own eyes, NBI. So, huwag niyo po kaming sisihin. Nakita niyo po Hindi ba? NBA, ha? Hindi. Kasi minsan baka NBA yan. May number 33 sa likod. Hindi kaya NPA. Hindi rin. Attorney, meron silang bagong narrative ngayon na sinasabi nila, ito daw yung nangyari dito, parang pakulo lang daw to ni Senator Cayetano. Para makatakas. Oo. Ikaw, nandun ka doon sa loob nung Senado. Can you explain your experience? Paano natin i-debunk yung sinasabi nila na kasi si Trillanes din nagsimula niyan na pasimuno ng ni Cayetano para yung simpatya mapunta sa kanila. Alam nyo, noong araw, nagbibigay pa ako ng konting benefit of the doubt dyan kay Trillanes, kay Matibag, kasi iniisip ko, baka political lang yan. Pero ito, these are outright lies. Kasi nandun ako mismo. Katabing-katabi ko si Alan Peter Cayetano nung narinig namin yung mga putukan. Kala nga nila fireworks eh. Ako pa nga yung unang pumunta sa bintana. Tinignan ko, hindi fireworks yan eh. Kasi shooter yung tatay ko dati, alam ko tunog ng baril eh. Sabi ko, hindi pa putok. May sumisigaw na. Sabi ko, mukhang wakas ko na to, kawawa naman yung baby ko. Yun ang una kong iniisip talaga eh. Nakita ko yung mukha ni Senator Alan Cayetano na sincere, totoong gulat. Hindi po, okay. What should we do? He was trying to remain his normal, calm self. Pero totoo siyang nataranta ng konti. Si Senator Pia, nakita ko nakikipagsigawan kay Matibag sa telepono. Nakita ko po yun. Lahat po yan first hand. So, Narinig paano mo din kung... yung sinigawan siya? Narinig ko. Hindi ko dinig yung sigaw kasi siyempre telepono eh. Pero nakikita ko yung reaction niya na sinabi niya, ikaw kaya ang bumahin. Gumanon siya eh. Nagbibigay pa ako ng konting benefit of the doubt dyan kay Trillanes, kay Matibag. Kasi iniisip ko, baka political lang yan. Pero ito, these are outright lies. Kasi nandun ako mismo. Katabing-katabi ko si Alan Peter Cayetano nung narinig namin yung mga putukan. Kala nga nila fireworks eh. Ako pa nga yung unang pumunta sa bintana. Tinignan ko, hindi fireworks yan eh. Kasi shooter yung tatay ko dati, alam ko tunog ng baril eh. Sabi ko, hindi pa putok. May sumisigaw na. Sabi ko, mukhang wakas ko na to, kawawa naman yung baby ko. Yun ang una kong iniisip talaga eh. Nakita ko yung mukha ni Senator Alan Cayetano na sincere, totoong gulat. Hindi po, okay. What should we do? He was trying to remain his normal, calm self. Pero totoo siyang nataranta ng konti. Si Senator Pia, nakita ko nakikipagsigawan kay Matibag sa telepono. Nakita ko po yun. Lahat po yan first hand. So, Narinig paano mo din kung... yung sinigawan siya? Narinig ko. Hindi ko dinig yung sigaw kasi siyempre telepono eh. Pero nakikita ko yung reaction niya na sinabi niya, ikaw kaya ang bumahin. Gumanon siya eh. Tapos nireport niya pagbaba. Can you imagine kung ano itong sinabi ni Matibag sa akin para something like that, no?
So, madalas po kasi tayong lahat ay mga popcorn na peanut gallery lang tayo sa mga balita. Pero ito po, hindi yung gano'n. Iba yun. Ibang show yun, ha? Oo, hindi. In the original sense, no, na para tayong mga bystander. Pwede na, coach? Oo. Pero ito, hindi po kami bystander. Biktima kami nung Senate attack. So, para nila isisi, victim shaming po yan. Victim blaming, victim shaming, ano pa ba ang mga terms ng mga bata ngayon? Lagi nilang ginagamit yung mga victim shaming. Diba? Yan po, I can assure you mga kababayan, sa mga kaibigan ko po na kahit paano nag-iisip pa, at least on this account, hindi po totoo yung sabi nila. Hindi po yan stage ni Bato, hindi yan stage ni Alan. I was there, I can tell you with a straight and honest face, hindi po nila kagagawa niyan. Balita ang pronouncement ni Boying Rimulya mismo, si Ombudsman Boying Rimulya, na kanya nang sinususpindi si OSAA head Mau Aplaska dahil di umano sa involvement nito doon sa shooting incident na nangyari sa Senado. Tama ba ang ginawa na ito ng Ombudsman? Meron bang aspeto ng pag-aabuso ng kapangyarihan o diskresyon sa kanyang ginawa na ito? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Kanina po ay mga bandang alauna, naghahanda ako para sa hearing. Bago ako nag-hearing, nagawa ako ng video. At hindi ko muna siya nailabas kasi mag-attend na ako ng hearing. Pero nung bago ako mag-upload ng video, nakita ko na na-overtake ka na yung aking video kanina na tungkol doon kay Mau Aplaska dahil pala siya ay sinuspindi na. Sabi ko pa nga lang, huwag kayong magugulat kung siya nga ay sasampahan ng kaso dito. Ina-anticipate ko na po ito. Base pa lang ito sa direksyon ng press release at ng pagtatanong doon sa NBI na sinagawa ni Claire Castro. Kitang-kita mo na kung saan papunta ito. Ang ididiin nila dito, ang OSAA, ang may kasalanan dito sa shooting incident. At pagkatapos ng press conference na yon, bumanat naman itong si Boying Rimulya ng suspension. Ayan, tanong nga ng marami, bakit si Aplaska ay sinuspindi? Bakit si Matibag hindi sinuspindi? Dito pa lang makikita na ninyo na mayroong particular na bias dito sa desisyon na ito ng Ombudsman. Pero higit sa lahat, ang dapat tanungin dyan, bakit biglang mag-o-order ng suspension ng Ombudsman? Parang wala namang nababalita noon na mayroong investigasyon na ginagawa ang Ombudsman. As a matter of fact, doon sa previous pronouncement ng Pangulo at saka ni now Senate President Alan Peter Cayetano, ay silang dalawa ang magkakandak ng sariling independent investigation regarding this. And biglang-bigla, sumulpot itong si Ombudsman, suspended na agad si Aplaska. Bakit niya sususpindihin si Aplaska? Sinasabi niya, meron na daw silang supposedly investigasyon ukol dito. However, sa batas, under the Ombudsman Law, sa kanila pong rules of procedure dito sa Ombudsman, ay meron pong mga kondisyon bago ang isang tao ay mailalagay mo sa preventive suspension. Ang una niyan, dapat ang kaso involves dishonesty, oppression, or gross misconduct, or gross neglect in the performance of duty. Number 2, kailangan yung charge would warrant yung removal from service. Ito magiging penalty nito ay removal from service. And number 3, the respondent's continued stay in office may prejudice the just, fair, independent disposition of the case filed against him. Okay. Dito po sa provision na ito ng batas, both sa kanilang rules of procedure at saka doon po sa Ombudsman Law mismo, ang preventive suspension presupposes that something or investigation or case would have already been filed against the respondent. Dapat mayroong kaso na naisampa sa kanya. In this particular case, wala pang kasong isinasampa. Wala nang alam. I don't know kung alam din ni Mau Aplaska na meron nang nakasampa or merong investigasyon na ginagawa ang Ombudsman laban sa kanya. But since it is very recent, it appears as if parang wala pa naman na nababalita na nag-undertake na motu proprio o on its own, nag-conduct ng sariling investigasyon ang Ombudsman para sabihin na po pwede na niyang i-preventively suspend si Mau Aplaska. At yung po mga elemento na sinabi ko sa inyo kung saan kailan po pwedeng magpataw ng preventive suspension ang Ombudsman, apparently parang hindi pa naman ito na namimit agad ang criteria just because pumasok sila doon sa investigasyon kasi wala pang administrative na kaso na nakasampa kay Mau Aplaska. So yung third o yung ikatlo na pwedeng dahilan na yung kanyang pananatili sa posisyon ay makakaapekto doon sa disposition ng kaso laban sa kanya. Wala pa naman palang kasong nakasampalaban sa kanya. Bagamat yung conditions supposedly ng una, yung letter A at saka yung letter B ay po pwedeng kunyari ay ma-meet, kaya po pwede kang magkaroon ng preventive suspension. However,
the rule on administrative due process is that dapat ang investigating body must be impartial at dapat mayroon siyang independent consideration of all the evidence against the respondent. In this particular case, sa pamamagitan ng press conference na ito, parang hindi na kailangan ni Ombudsman ng investigasyon kasi nagawa na siya ng conclusion. Sinabi niya kanina doon sa kanyang press briefing or press conference, yun daw ginawa na yun na pamamaril doon sa halls of Senate, hindi daw niya mapapalampas na dahil nag-identify daw yung mga tao as NBI, tapos ay papuputukan kahit daw ang presidente ay hindi ginagawa yun. By that pronouncement alone, malinaw na si Ombudsman ay may konklusyon na dito kahit nag-uumpisa pa lamang sila ng investigasyon. At bukod pa dyan, si Mau Aplasca lang ang kanilang sinuspindi at apparently wala silang deklarasyon kahit na anong pananagutan man lang based on their kahit initial na lang na investigasyon ay walang pananagutan itong si Matibag. Ang sinasabi nila si Matibag might be performing his duty. Anong duty ang pine-perform ni Matibag? Serving a warrant? What warrant are you talking about? The ICC warrant? Again, sinabi ko na nga sa inyo kanina, yung ICC warrant na ito, hindi pwedeng NBI lang basta on its own na mag-i-implementa nito. There is a diplomatic protocol. Mayroong dapat itong sinusunod na proseso kung papaano ang isang warrant of arrest from a foreign country may be implemented in our country. Una, hindi NBI ang accredited na representative ng Interpol. Dapat yan yung ICC warrant dadaan sa Interpol at sa Interpol dadaan sa PNP at sa pamamagitan ng PCTC, the Philippine Council for Transnational Crimes, ay sila ang magsaserve ng warrant dito sa kung sino man ang kanilang gustong arestuhin. Dito sa kaso na ito, it doesn't appear as if yung NBI was duly authorized by the PCTC to implement the warrant of arrest. Wala mga malinaw na nagsasabi kung ito bang warrant of arrest na ito was validated by even the DFA kasi this is a foreign document. So paanong si Trillanes may hawak nito or yung NBI may hawak na to nang hindi ito dumadaan sa proper protocol. And yung conflicting pronouncements from John Vic Remulla, sinasabi wala pa silang impormasyon tungkol dito sa warrant ito, shows na hindi pa ito officially transmitted from the Interpol papunta sa Pilipinas because the PNP is under the DILG. Ito ngayon ang scenario that we are in right now. Bagamat inilagay nila si Mau Aplasca sa preventive suspension, it appears now na magkakaroon ng basihan si Mau Aplasca to challenge this decision of the Ombudsman to place him under preventive suspension. And I hope he does. Sana magkaroon na nga ng challenge tungkol dito kasi it's about time na huwag nang palampasin itong mga pag-aabuso na ito ng kapangyarihan. Na parang sobrang pagkadiktador naman ito. Nagising lang ng umaga, naisip niya, dapat hindi ginagawa ito. Yung presidente nga, hindi ginagawa ito. Siya pa. Hindi ganun ang batas. This is not how the law operates. And when our people in government starts to create their own laws at binabasura na nila, isinasangtabi yung mga nakatakdang probisyon ng batas, this republic will always be in danger. Kaya tayong lahat, patuloy tayong naririto. Sinasabi ko araw-araw, kayo ay magmasid, makilahok, mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Monday, ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po clarification number 1. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen, sabi ko naman po, we accept your criticism, dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami, pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority, kasama dyan yung direksyon. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para mapababa ang presyo or makontrol ang inflation? Or that every student ay meron pong gamit at maganda po ang direksyon ng ating education system para may trabaho kagad? O yung tiwala po sa PhilHealth sa nangyaring mga budget scandal or tiwala po sa DOH
na parating may problema sa bidding at sa supply ng bakuna at ng gamot. Tiwala ng ating OFWs ay nasa magandang kalagayan or that we're doing everything for their safety and welfare. May maraming issues po yan, safety and welfare. Okay. So, let me clarify a second thing before I go to the main topic. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, maraming nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Secretary John Vic Remulla ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant at Arms, of course mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, I'll sort out the technicalities at legal later on, kasi even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, baliwala ang investigasyon. So, paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Di ba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato? Even assuming that we have the power to detain him. Number 3, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So, hindi yan ang topic ko ngayong hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys, or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So, klaro yon. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. That's precisely why I allowed the DILG and PNP, kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Let's not confuse the public. Diba? So kung halimbawa yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan niya sa restaurant o sa kalendarya ang isang ordinary citizen, yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat, just like an ordinary citizen, nakapila ka? Pwedeng sasabihin mo, mag-serve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo, this is like a private residence. Kunting aral-aral naman, napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. It seems like an ordinary question, pero mabigat tong question na to, no? Same thing, kung sasabihin mo na, ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa senador. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate, the integrity of our Philippine Constitution. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is about our democracy. It is about our Constitution. Okay? So, my main complaint yesterday was that from the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning public relations. Parang may narrative, counter-narrative, parang bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama at mali. Basta kung brag mo yon, doon ka nakakampi. So para bang may two sides of the narrative and then bahala na si Batman. Basta ang importante yung narrative namin. Hindi po. That's why nung humingi kami ng tulong, unang-una hiningi namin
every single person in the Senate ay ma-secure at masiguradong ligtas at hindi masaktan, including of course the Senate media na tinutukan talaga yung mga nangyayari doon. Ang problema, parating pa lang si Secretary John Vic at saka ang NCR ang NCRPO nasa labas, but ang Chief PNP may nagsasabi na stage to. So meron ng narrative. And then may counter-narrative na. I did not give in to a counter-narrative. So tignan nyo po ang aming joint statement at pagharap sa press ni Secretary Remulla. Sinabi ko, hintayin yung investigasyon. Hindi ko binanggit yung word na NBI, although meron na kaming initial findings na NBI, because I didn't want to influence anyone. And I didn't want this to be a government versus government unless there is a hard evidence. No? So if the past few days we've seen PR campaigns, public relation campaigns, let me talk to you this afternoon or this evening about a different PR campaign. Sana po the rest of the day today and tomorrow, especially tomorrow, which is a holy day for many religious people regardless of your faith, ang PR campaign na aking pong propose ay Prayer and Reflection Campaign. Prayer and Reflection Campaign.